Kilalang napakayaman ng pamilya nila Luis dahil na rin sa sipag at tiyaga noon ni Don Juancho. Kaya naman nang biglang magkasakit ito, sa di malamang kadahilanan, ay nagpasya si Luis na siya na muna ang magpatakbo ng kanilang negosyo, habang hindi pa nadedetect ng mga doktor ang sanhi ng pagkaparalisa ng kanyang ama. Dahil sa ang kanilang negosyo ay nakasentro sa Maynila, ay nagpasya si Luis na kumuha na lang ng kondo para sa kanilang mag-ama, dahil nasa Maynila rin naman ang mga espesyalista nito. Sa sobrang busy ng binata sa kanilang negosyo, ay halos hindi na niya maasikaso ang kanyang ama. Ayaw na rin niyang kumuha ng hindi mapagkakatiwalaang tao upang magbantay sa matanda. Isang araw, nang pinuntahan siya ng kanyang nobya na si Nimpa sa kanilang kondo, "Hi Han, wala ka bang pasok ngayon?" tanong nito sa binata. "Meron nga Han eh, kaso wala pa akong makuwang kasama ni Daddy dito. Alam mo naman ang panahon ngayon, baka kung ano lang ang gawin sa kanya, mahirap na," sabi ng binata. "Don't worry mahal, ako na ang bahala kay Tito Juancho. Wala naman akong gagawin today. Ako na ang bahalang magbantay sa kanya. Diba tito?" Sabay ngiti sa harap ng matanda na hindi man lamang kumibo at panay tulo lamang ang laway. "Naku Nimpa, maraming salamat ha. Promise, babawi ako sa'yo. Once na masettle ko na ang lahat ng backlog sa company, mag-outing tayong dalawa. Pangako ko yan." "Wow, talaga ba Han?" Patalon-talon na sabi ng babae kay Luis. Ganoon nga ang nangyari. Pinupuntahan ni Nimpa ang matanda doon sa kondo tuwing umaga at aalis siya pag nakauwi na si Luis, kung kaya't hindi na rin naisipan ng binata na kumuha pa ng tagapagbantay dahil willing naman ang kanyang nobya na alagaan ng kanyang ama. Isa pa, kampante siya na ito ang naiiwan sa kanyang ama. Subalit isang umaga, "Oh, kainin mo na yan," sabi ni Nimpa kay Don Juancho. Sabay salpak ng kutsara sa bibig ng kawawang matanda. "O ito pa, inumin mo bilis," naiiritang sabi nito sa matanda. "Naku, kung hindi lang si Luis ang magmamana ng lahat ng ari-arian mo, hindi kita pagtsatsaga ang alagaan. Pero syempre, kailangan ko tong gawin dahil alam ko naman na kapag natigo ka na, instant donya na ako," sabay tawa ng malakas ni Nimpa. Ang matanda naman ay walang kakibu-kibo kahit basang-basa na ang damit sa naghalong laway at tubig na iniinom. Ganoon palagi ang ginagawa ni Nimpa. Nililinisan lamang niya ito kapag malapit nang umuwi ang kanyang nobyo. Isang umaga, habang pinapakain niya ito, "Bilisan mong kumain at may bisita pa akong darating." Pagkatapos niya iyong sabihin, ay bigla namang may nag-doorbell. "O ito na ata ang hinihintay ko eh. Uy tanda, mag-behave ka dyan ah." Sabay tayo upang buksan ang pinto. Si Jasper na pala ang kumakatok, ang kalaguyo ni Nimpa. "Hi babe," malanding salubong nito sa lalaki. "O sino naman to?" sabay turo ng lalaki kay Don Juancho. "Wala, wag mo nang pansinin yan. Wala nang silbi yan. Tignan mo, hindi na nga kumikibo eh, kahit anong gawin ko," sabi pa ni Nimpa, sabay tawa ng malakas. Akma na sana niyang hahalikan ng lalaki nang bigla itong napatigil. "Teka, sigurado ka ba na sa harap niya natin to gagawin?" pagtatanong ng binata habang unti-unting nagtatanggal ng gamit sa katawan. Natatawang hinila naman ni Nimpa si Jasper sa kwarto at doon sila gumawa ng milagro. Kinabukasan ay parang walang nangyari, balik sa normal ang lahat. Naabutan ni Luis si Nimpa na binibiisa ng kanyang ama. "Ang swerte ko naman talaga sa nobya ko. Bukod sa mabait na, napakasipag at napakaganda pa. At magaling mag-asikaso sa kanyang future father-in-law," sabay halik ni Luis sa noo ng babae. "Hay naku mahal, binubola mo pa ako," arte ni Nimpa sa nobyo. "Hindi ah, ang katunayan niyan, may sorpresa nga ako sa'yo," sabay abot ng maliit na kahon. "Ano to mahal?" kinikilig na tanong ni Nimpa. "Buksan mo," utos ni Luis. At nang buksan nga ito ng dalaga, ay tumambad sa kanya ang mamahaling engagement ring. "Will you marry me, Nimpa?" tanong sa kanya ni Luis. "Oo naman," mabilis pa sa 4:00 sagot naman ng babae.
Masayang-masaya ang dalawa ng gabing iyon, kung kaya't nag-celebrate silang dalawa kahit sa kwarto lang, at doon na nga inabutan ng umaga si Nimpa. Nagising na lamang sila kinabukasan dahil sa napakabangong amoy ng breakfast. "Ang sarap naman nun, Han," sabi ni Luis. "Ikaw ba ang nagluto?" tanong ng lalaki. "Hindi, Han. Kakagising ko lang din." Nagkatinginan silang dalawa at dali-daling lumabas ng kwarto. Laking gulat na lamang nila nang makita nilang si Don Juancho pala ang nagluluto. "Good morning," nakangiting bati nito sa dalawa. "Breakfast is ready. Maupo na kayo at kakain na tayo." Laking pagtataka ng dalawa kung paano yun nangyari. Halos isang buwan itong hindi makagalaw at hindi nakapagsasalita. "Dad, wala ka bang naaalala kahapon?" tanong ni Luis sa kanyang ama. "Kahapon? Nasa office ako kahapon with our client and investors." Napatingin naman si Luis kay Nimpa. "Tito, may naaalala ka po ba sa nangyari kahapon?" Kinakabahang tanong naman ni Nimpa. "As I said, I'm in the office." "Bakit?" tanong naman ng matanda. "Dad, do you know her?" sabay turo ni Luis kay Nimpa. "Of course, son. She's Jenny." Sagot naman ng matanda. "No, Dad. She's Nimpa, my fiancé." I'm sorry, Nimpa." "Okay, umupo na kayo. Kumain na tayo habang mainit pa ang pagkain," sabi ng matanda. "Han, may mali kay Dad. Dapat makita siya ng doktor niya," sabi ni Luis sa nobya, na kanina pa rin nagtataka at kinakabahan. Habang sila ay kumakain, Tito, ako na po ang maghuhugas ng mga plato," presenta ni Nimpa. No. Barado yung lababo. Pero tumawag na ako ng tubero. Nakita ko kasi na may contact number sa may kama, kaya ako na ang tumawag. Maya-maya pa ay may nag-doorbell na. "O baka yan na yung hinaantay ko na tubero," sabi ni Don Juancho. Nang makapasok ang tubero, ay nagulat naman si Nimpa, ngunit hindi ito nagpahalata. Nakilala niya ang lalaki. Nang matapos gawin ng lababo, ay nakita kung ano ang naging sanhi ng sira at ito ay ang nakabarang relo. "Relo?" nagtatakang sabi naman ni Luis. "Bakit naman magkakaroon ng relo sa may lababo? Kanino ang relo na yan?" tanong ng binata. "Hindi sa akin yan, Han," tanggi naman ni Nimpa. "Hindi din sa akin yan," sabi ni Don Juancho. Lumapit ang lalaking tubero. "Akin po ito," sabi niya. Gulat naman si Luis ng mga oras na yon. Paano napunta rito ang relo mo sa lababo? Sino ka ba?" tanong ng binata. "Kalaguyo yan ang nobya mo, anak," diretsong sagot naman ni Don Juancho. Kalaguyo?" Gulat at hindi makapaniwalang tanong ng anak. "Oo, anak, niloloko ka lang ng babae na yan. Hindi ka totoong mahal niyan at pera lang natin ang habol niya sa'yo." Pag-amin naman ng matanda. "Hindi totoo yan, Luis. May sakit sa pag-iisip ang daddy mo. Tignan mo nga, kanina ay napagkamalan niya pa akong ex mo na si Jenny." Pagpapaliwanag ng dalaga. "Huwag kang makinig sa kanya, anak. Hindi totoong may sakit ako. Nagpanggap lang akong paralisado para malaman ko kung sino talaga yung totoong magmamahal sa'yo. Ginawa ko yon upang hindi ka na muling maloko pa ng babae, katulad ng ginawa sa'yo noon ni Jenny. Huwag kang maniwala sa babaeng yan, anak. Niloloko ka lang yan. Sa harap ko pa mismo. Kitang-kita ko ang ginawa nila kahapon. At grabing pagpapahirap ang ginagawa sa akin yan araw-araw. Marami akong ebidensya dito. Kitang-kita yon sa mga tinago kong CCTV camera." Dahil sa sinabi ng ama, ay nagalit si Luis sa kanyang nalaman. "Lumayas ka," sabi nito sa kanyang nobya. "Lumayas kayong dalawa. At baka kung ano pa ang magawa ko sa inyo." Galit na sabi nito sa babae at sa kalaguyo nito. Samantala, abot-abot ang kanyang pasasalamat sa kanyang ama sa pagliligtas nito sa kanyang mapansamantalang kasintahan. Sandaling araw lang ang lumipas, ay tuluyan nang natanggap ni Luis ang lahat ng pangyayari. Masayang-masaya siya sapagkat wala palang karamdaman ang kanyang ama at hindi ito na-stroke. Kakuntsaba pa rin ito ang kanilang mga doktor. Wala mang kasintahan ngayon si Luis
ay ayos pa rin iyon sa kanya sapagkat naniniwala siya na darating ang araw ay darating rin ng taong tunay at totoong magmamahal sa kanya na kahit kailanman ay hindi siya magagawang lokohin